Mga kamag-anak, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay nandito tayo sa maisan ng kapatid ko. At eto nga, nagpupuji siya mga kamag-anak. Ginamitan ng cultivator itong kanyang maisan. So makikita nyo po, yung mais, nilagyan po yan ng pataba. Eto po, 16-20 po yung ginamit niya, tsaka po urea. So ganito po mangyayari dyan mga kamag-anak. Pagdaan po ng cultivator, ayan makikita nyo, unti-unti pong natatabunan yung mga pataba, pati po yung puno. Ayan po. Ganyan naman po mangyayari dyan mga kamag-anak. Kapag ka po nadaanan ng cultivator, ayan, giginhawa na po yung pagpapatubig. Kasi po maganda na po yung daan tubig niya. Ito pong cultivator na to mga kamag-anak ay bigay po ito ng Department of Agriculture. Ayan po, libre pong nagagamit ito ng mga ka-member po ng mga samahan ng magsasaka dito sa aming lugar. Ano nga ba mga kamag-anak yung kagandahan at kahalagahan ng merong kang gantong cultivator kung may nagagamit kayong ganto? So syempre unang-una, hindi nyo na kailangan tumawag nung magbubungkal ng lupa o nung mag-aasarol o kung tawagin dito sa aming lugar ay yung paggagambol. So makakatipid ka na mga kamag-anak sa bayad sa upang tao, pagkain at merienda. Kasi dito mga kamag-anak, isa lang yung gagana. At kapag ka may nagagamit rin kayong ganito mga kamag-anak, ay hindi ko dadamuhin masyado ang inyong mais dahil nga kapag ka medyo madamo, ay pwede mo siya uli padaanan ng ganito. Ito nga rin po palang cultivator mga kamag-anak, nababawasan po yung talim niyan, depende po sa luwang o kipot ng inyong tudling. So kapag ka makipot yung tudling nyo, babawasan nyo lang po yung kanyang talim. Bali, ganyan na po mangyayari dyan. Ganito po mga kamag-anak. Tapos sa susunod po na pagpapataba ng kapatid ko, doon naman sa kabila. So ito naman yung cultivator rin, itong part na to. Kaya magiging malinis na po yan lahat. Patras po yan mga kamag-anak. Kaya makikita nyo sumasaboy magkabilaan yung lupa. So ito po yung sinasabi ko na pag naglagay po ng ikalawang pataba, ganito po yung gagawin. Kaya po ito, nirequest natin kay Utol na ipakita sa inyo. So ganito na po mangyayari dyan. Yung sinasabi ko po mga kamag-anak na ito po sa susunod yung i-cultivator pag naglagay na po ng ikalawang pataba. So nakita nyo po ito, na cultivator po, laktaw, tapos kinultivator. So ito po ni-request ko po sa kapatid ko na magpakita po tayo ng isang panay na kinultivator. So ayan po, makikita nyo, napakalinis po. Ganito po yung mangyayari kapag ka po lahat yan na cultivator na. Ayan, wala na po kayong makikitang damo dyan mga kamag-anak kasi nga na cultivator na kabilaan. Ayan po. So napakaginhawa na pong magpatubig kapag ka po ganyan. Makikita nyo po dito sa side ng hindi pa nakakultivator, ganyan po yung itsura niya. Nakita nyo naman po mga kamag-anak, madamo. So yung pataba na yan, matatabunan po yan pagdaan dito. Tingnan nyo po. Yan. Tapos yung unang side ng cultivator, ayan po makikita nyo po, kalahati natatabunan na agad ng lupa. So pagka po yan dalawang beses ng dinaanan ng cultivator, ganito naman na po yung magiging itsura niya. Kaya kabilaan na po may tabon, parang nakakama na po yung puno ng ating mais. Ayan po. Sample lang po ito mga kamag-anak. Kumbaga, hindi po ito papanayin na i-cultivator ng panay. Kasi nga po, sa ikalawa pa po yung paglalagay ng pataba. Ayan. Ang kailangan lang dito mga kamag-anak ay sakto po yung talim nyo para hindi po tamaan yung mais. At kung meron man pong mabuwal o matabunan ay kailangan po iayusin po natin agad. Ito po mga kamag-anak yung kabuuang maisan ni Utol, no? Yung inani po natin nung nakaraan. So ayan po. Mula po dyan, hanggang doon. Tsaka po yung dulo na yun, hanggang doon po sa may kaimito na yun, sa mga puno na yun. Ganito po mga kamag-anak yung mangyayari kapag ka po makipot yung talim. So ayan, merong mga ilang puno na humahapay. So kailangan po ayusin po natin para makasurvive siya. Yan.
Kailangan bawasan yung talim para hindi po mabali yung mga puno. Ayan o, may mga humihilig po. Ay. So yan po, kailangan iayos po natin. Hanggang dito na lang po mga kamag-anak. Paalam!